Senator Brenner. Kasi nung nakausap namin ng mga cinema operators, ang unang-unang nirereklamo talaga yung taas ng kuryente. Tayo talaga, totoo ang sinasabi ni Senator Avalos, ang kuryente natin pangalawa tayo sa pinakamataas. Totoo po yan. Nag-all-time high ako this month. Nag-all-time high ang Meralco bill ko this month. Alright, okay. Nakakatuwa. So, yun ang gusto ko. It is a set of rules that defines the role of the barangay, mayor, governor, and the national government. I'll give you one example. This was done 31 years ago. Sinasabi dito na gagawa ng barangay road ay si Kapitan. Wala na kung barangay na kayang gawa ng alip. Pang-sweldo lang, lugi na ho sila. So, we have to amend that. Number 2, ito importante lang. Maeskwelahan daw papagawa si Mayor. Hindi po kaya ng lokal na pamahalaan. It should be the Department of Education. Talaga po, nakita niya yan. Nakalagay po yan. Ginawa ko na sa akin ko ito, inis-isa ko na po yung talaga. Pangatlo, ito pinakamatindi. We've gone through COVID. And you know, hospital service is very important for us, hospitalization. Nakalagay po rin sa probinsya, ang tertiary hospital, yung mga may intubation, specialized, ang magpapagawa raw, papatakbo, ang governor. Hindi lahat ng probinsya mayaman. May probinsya mahirap. So kung wala siyang ganang hospital, sino magsasuffer? Yung mga mamamayan na. I-amin natin na, hindi na dapat ganun. Dapat pumasok na ang Department of Health. So marami pong ganyan. Yan ang isa pang lilinapin ko. Okay. Thank you. Hindi ka pwede kasing mag-declare ng kalam na papangako, tapos later on, ang dami palang kailangan na factors or implementing agencies to be part of, tapos i-claim mo lang na kaya mo, di ba? Dahil para lang makapangako. Okay, I'd like to hear from one of those Senator Brenner. Senator Ben, pinapakinggan ko po kayo ngayon. Nararamdaman ko yung sincerity ng tulong. Madami na din naman kami, no? Kinover na tatakbo. At madami kayong parehong sinasabi. Yung food security, itong electricity, iaahon yung antas ng buhay. Ano po yung pagkakaiba ng inyo? It is my track record, Super Nalulo. Kasi, I'll give you one example. And this is one of the most urgent. Lahat tayo, tinitingnan natin ang ating education system. Yung PISA, yung galing sa math, science, ng mga batang. Nasa laylayan tayo, parati. At parati sinisisi education system. Year 1999, gano'n na pala katanda, gano'n na. 26 years ago, mayor po ako na. Kulerat kami sa nutrition sa buong Metro Manila. 1 out of 3 children malnourished. Alam niyo kung ano effect kung malnourished yung bata? Utak, brain damage. At once brain damage yung bata, how can he comprehend? Maski bigyan mo the best teacher, the best nutrition, late na. First 1,000 days. 1 out of 3 Filipino children. Ngayon, 2025 is 1 out of 4. So, noong 1999, ginawa namin, buntis pa lang ilalagaan na namin. At pagkapanganak, breastfeeding, binid ka pang pagkain, tutok bawat bata. Hanggang sa number 1 kami sa Metro, hanggang kami ang number 1 sa nutrition sa buong Pilipinas. We couple that with a good education program. May laptop ang mga bata, at may baong pa ang senior high school. You know what? National Achievement Test namin. Kami ang number 1 sa Pilipinas ngayon. The most healthiest babies and the most intelligent students. So ang premise is this, you take care of the babies. Kasi mas galing na po yung educational system kung ano bang sabihin mo dito. Kung hindi mo na makomprehend mo utak ng bata, dahil yung baby siya, napatayaan siya, wala. And that ratio is 1 out of 4 Filipino children right now. 1/4 of our children are stunted. That is the record. So we must address that. Ang point ko is that yung lahat ng pinag-uusapan, nagawa ko din. Pabahay. Release ng trade. Binili namin 2,000 nakatira. Inaakti namin ang hulog 200 pesos lang. 200. Ngayon, 2,000 pamilya,
may bahay lupa na, may title. Dinagdagan pa namin ang mga mortgage program. Bibili namin estate. Ang susi dyan, interest. Kasi kung uhiram ka sa bangko, dumodoble interest. Nahirapan ng tao. Gawin mo haba, about 30 years, yung ating kaya, pero halos walang interest. Maniwala ka, kakayanin ng tao yan. That was the secret. That's why we got 7,700 families free from the bondage of squatting. Yung sinabi ko lahat kanina na number 1 kami, and dati. Itong kuryente, ginawa kami ng araw, pero natalo lang kami sa butuhan. Pero ito gagawin ko ulit ngayon. Thank you. Salamat po. Last Okay, sorry. question. Go ahead, Jojo. Tingin ko po kasi kulang din po yung ibang mga tao sa tamang edukasyon or point of view kung paano pumili. Kumbaga minsan binabase na lang nila kung ito mukhang mabait ito, ito magaling ito magsalita, ito madaming supporters to. Halimbawa po, Senator, hindi kayo tumatakbo ngayon, tapos nakaharap sa inyo lahat ng kandidato, tapos nilalapit sa inyo, Sir, tulungan niyo po kami bumoto. Ano po ba dapat ang tingnan namin? Thanks, Joe, for asking. I've been meaning to. Naunahan mo lang ako. Wow. Go ahead, Sir Senator. Sa mga kababayan po natin, itong eleksyon na senador, ang senador po ay gumagawa ng batas. Gumagawa ng polisiya. Dapat alam niya ang lahat ng aspekto. Hindi lamang tungkol sa kalusugan, hindi lamang tungkol sa pelikula. Ekonomiya ay napaka-importante. Papataw ka ba ng buwis dito? Magtatanggal ka ba? Baka papogi ka ng puro benepisyo pero wala naman papupulo ng pera. Paano mo babalansin niya? West Philippine Sea, foreign relations, importante yan. Lalo na kayo nakakainita. Paano pa kayo kikios dito? Educational system natin. Defense natin. Marami pong polisiya ito. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ako'y isang abogado. Ako'y nagturo sa National College of Public Administration sa UP, University of the Philippines. Ako po'y 15 taong mayor na Mandaluyong. Ako'y naging congressman. Ako po ang principal author ng Amendments of Human Development Action Act. Ako'y naging MMDA. Mabigat po ito dahil COVID time. At alam niyo naman ng COVID na yun, kailangan patisahin ko mayor. At that time, mayor sila. Sila Isko Moreno, katakong presidente. Joy Belmonte, Abby Ringan. So, ang sikat is patisahin mo sila para kung lockdown na isa, lockdown na lahat. Sharing ng lahat of vaccines, wala ng boundaries, and sharing with the neighbors. Nagawa namin. And we were that time platified. And of course, today, LG, hawak ko na ang pulis, hawak ko bumbero, hawak ko fire, hawak ko mga governors, hawak ko Commission on Women, Youth, Muslim Filipinos, para kanilang president. Remember yung kay Kalkal, kay Person Happy, pinaktubis natin. You remember during those times, pinatay si Ligamo ng isang congressman. Wala akong pakiramdam na demanda ko si Congressman Annie Tevez. Remember, we found 990 kilos of shabu. Ang nagbebenta isang pulis. Nag-usap kami ng ating Pangulo at ni PNP Chief Asuri. 2 years ago, January, ako lang yata sa kasaysayan ng Pilipinas, nagpa-resign ng lahat ng generals and colonels of the Philippine National Police. And that is cleansing of the ranks. Why? 99.9% of the police are heroes. It is these few police, but nakakatakot, they occupy high position. Para na mag-report ako sa inyo, 54 ang pinademanda natin. 18 resignation at 4 dito summarily dismissed. Coupled with that, during my term in office, the PNP seized 33.8 billion worth of drugs, the highest in the history of our country for the first 2 years. And then marami pang mga high-profile na arrest. These are just some of the things na dapat ito, isang tao, kasi faith ito ng bansa natin eh. For the next 6 years, saan tayo tutungo? Para sa akin, wala na yung sana ganito, sana ganyan. We go down and do our homework. If it's about the films,
Nakapagkausap na ako sa kanila, i-execute na lang natin yan. If it's about education, nasabi ko sa inyo kanina, if it's about nutrition. So, kailangan someone na maalam, hindi po pwedeng isang taong pagpasok, doon pala siya mag-aaral. Doon pala siya magtatanong kung anong gagawin niya. Hindi natin kailangan ng gano'n. Kawawa ang bansa natin dito. No? Sana maunawaan ng lahat po na nakikinig at kababayan natin. Alright.